Masaya ka ba sa piling ng iba? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, luwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John, chapter 15, verses 9 to 17, and I read it for you. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. I have said these things to you so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I do not call you servants any longer, because the servant does not know what the master is doing. But I have called you friends, because I have made known to you everything that I have heard from my Father. You did not choose me, but I chose you, and I appointed you to go and bear fruit, fruit that will last, so that the Father will give you whatever you ask him in my name. I am giving you these commandments so that you may love one another. Masaya ka ba sa buhay mo sa kasalukuyan? O napakalungkot, lugmok na lugmok at hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin at kung ano ang iyong magiging desisyon sa buhay. Ikaw ba'y nagiging bugnutin na? Nagiging buwisit na? Na tila ba lahat na lang ng makita mo, lahat na lang ng masabi mo, lahat na lang ng gagawin mo ay parang may mali. Nawawalan ka na tuloy ng pasensya sa iyong sarili. Gusto mo bang lumigaya? Gusto mo bang maging masaya sa buhay? Anong pipiliin natin? Ang maging masaya sa buhay o ang maging buwisit sa buhay? Ang pipiliin natin ay ang pagiging masaya sa buhay. At ito po ang plano ng Diyos sa ating lahat, na tayo ay magkaroon ng tuwa sa ating puso. Isang galak sa buhay, isang buhay na kasiyasiya sa Ama, sa ating Panginoong Jesucristo rin. Ang sabi po ng ating binasang Ebanghelyo, I have said these things to you so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Na ang aking tuwa ay mapasa inyo at ang inyong tuwa ay maging ganap. Ang plano ng Diyos para sa atin ay magkaroon tayo ng galak sa ating puso, tuwa sa ating buhay. Hindi buwisit na buhay. Hindi buhay na nakalugmok at malungkot, kung hindi buhay na masaya, punong-puno ng galak. Minsan po, mayroong isang matanda, 90 plus years old, at idinala na po siya sa home for the aged sapagkat wala na po siyang pamilya na mag-aalaga sa kanya. Sinalubong po siya ng nurse sa nasabing lugar. Welcome po sa inyong bagong tahanan. At ang taong ito ay nakasmile, masaya. Habang sila ay papunta sa kanyang bagong silid, bagong tahanan, ikinuwento ng nurse kung papaanong inayos niya ang kanyang bagong tahanan. Nilagyan ng kurtina, nilagyan ng bagong kobre kama. Tuwang-tuwa ang lalaking matanda. I like that. Gusto ko yan. Napakasaya at maipipinta mo sa kanya ang galak sa kanyang puso. At habang sila ay papunta sa kanyang kwarto, nadadaanan nila ang ibang matanda na sakit sa kanilang nararamdaman. Mayroong mga matandang galit, nakikipag-away sa kanilang caregiver, at mayroong matanda na bedridden na. Ang matandang lalaking ito ay nakasmile pa rin papunta sa kanyang bagong matutuluyan. Tinanong siya ng nurse, bakit po napakasaya po ninyo? Ni hindi nyo pa po nakita ang sinasabi kong tahanan ninyo. Isa lang po ang tugon, napangiti ang matanda. At ang tanong pa ng nurse, sa lahat po ng matanda na nagpunta rito, kayo lamang po ang nakita kong nakangiti
at excited, tuwang-tuwa ang sagot po ng matandang lalaki ito. I chose happiness in advance. Ang tuwa, ang kagalakan ay pinipili rin. Ito ang pinili rin ng Panginoon para sa ating lahat upang tayo ay mamuhay ng masaya at makabuluhan dito sa mundo. Nasa sa atin na lamang yan kung pipiliin natin ang regalong tuwa ng Diyos na Kanyang pilit na ipinupunla sa ating buhay o piliin natin ang mga bagay na magbibigay sa atin ng dusa at kalungkutan. Kaya sana maging masaya tayo sa piling ng Panginoon na nagbibigay tuwa para sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, bigyan niyo po ng kagalakan ang aming mga puso. Pagkalooban niyo ng tuwa ang aming buhay, nang ang aming nalulungkot at nalulugmok na buhay ay magkaroon ng ibayong lakas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.